Hello, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Ah, have a blessed morning. Meron tayong ginawang devotion ngayong umagang ito. So, it is about David unto his son. Diba? Huling bilin ni David sa kanyang anak na si Solomon. Namataan ko ito sa 1 King chapter 2 verse 1 to 4. So, may I read na? Nung malapit nang mamatay si David, nagbilin siya sa kanyang anak na si Solomon. Sabi niya dito, malapit na akong mamatay at gano'n naman ang mangyayari sa mga tao dito sa mundo. At sabi niya, maging matatag ka at matapang. Sundin mo ang utos ni Lord na iyong Diyos. Mamuhay ka ayon sa gusto niya at sumunod ka sa instruction, utos at rules niya na nakasulat sa Law of Moses. Pag ganon, magiging successful ka sa lahat ng mga gagawin mo at pupuntahan mo. At tutuparin ni Lord ang promise niya sa akin. Kung magiging maingat, mamuhay ang mga anak mo at faithful sila sa akin ng buong puso at isip. Laging sa lahi mo nang gagaling ang lahi na Israel. Amen. So yun, mga anak ng Diyos, makikita natin sobrang dikit ito in reality in our life. Diba? So sabi ni David, nung malapit na siyang mamatay, naghabilin siya sa kanyang anak na si Solomon. Magiging matatag ka, matapang. Magiging maingat ka, sumunod ka sa utos ng ating Panginoon. Utos, sumunod sa instructions, sumunod ka sa rules, ayon sa gusto niya. Diba? At magiging successful tayo if masunod natin. So, grabe. In reality in our life, kapag tayo, diba, mayroon din tayong huling habilin kapag tayo is malapit na din tayong mamatay. Diba? Lahat naman tayo dito sa mundong ito ay may hangganan ang buhay natin. Amen po. Meron tayong katapusan. Meron katapusan ang kasayahan at kalungkutan natin dito sa mundong ito. So, ito, maging maingat tayo sa buhay. Instead, mawala man tayo dito sa mundong ito, panghihinayangan tayo sa tao. Lalong-lalo na, if meron tayong nagawang habilin sa kapwa natin, diba? At nagkikitaan din tayo sa ating sarili na may tatak, diba? May tatak tayong nagagawa. Tatak means hindi ka makakalimutan, diba? May habilin kang naibigay sa mga tao na unforgettable. It means may nagiging nasabi ka o nahabilin ka sa tao, may nabanggit ka sa tao, magiging matatag ka, magiging maingat ka, diba? Magiging matatag ka sa buhay, magiging masunurin ka, lalong-lalo na sa Diyos. Kahit sa kapwa mo nagawa mo yun, mas grabe, mas tatak, lalong-lalo na sa pamilya. Unang-una, for the family, diba? As a mother of nature, as a mother dear sa ating family,
makita. Panghinayangan tayo sa ating family, lalo na mapagsabihan natin sila. Of course, mayroon tayong sinasabi sa kanila as a discipline. Mapagsabihan din natin sila na magiging matatag kayo sa buhay, magiging matapang kayo. Diba? Laban. Fight all the battles in our life. Mahirap man natin intindihin ang sitwasyon sa ating buhay na bakit nahihirapan tayo. Bakit nagiging maraming problema na dumating sa buhay natin, pero lumalaban, diba? Lumalaban tayo sa buhay. Yun lang. At saka, yun na din yung may base na nasundan din sa ating family, lalo-lalo sa mga kabataan, no? Sa mga anak natin na laban lang sa buhay. Yung ganon. So, yun. Kahit mawala man tayo dito sa mundo, mapapanghinayangan din tayo na nagiging mabait, nagiging may tatak, diba? May habilin ka sa mga naiwan. So yun, of course, tayong lahat ay mawala naman dito sa mundong ito. Yun, mas magandang meron tayong habilin, diba? At sa spiritual natin, lakas, spiritual nating katapangan, ipaglaban natin yung ating soul, diba? Paglaban natin ang mga kaluluwa na naiiwan natin dito sa mundong ibabaw. Kagaya sa ginawa ni David sa kanyang anak, na naghabilin siya na naging matatag ka at matapang, humarap sa buhay, diba? At umarap sa buhay kahit anumang hamon ng buhay na hinaharap natin dito sa mundong ito. Laban lang, diba? At sundin natin ang utos ng ating Panginoon, diba? Ang utos lang ng ating Panginoon yung ating sundin at wala nang iba. So, and most of all, mamuhay tayo ng tama, diba? Mamuhay tayo ng tama at sumunod tayo sa rules ng ating Panginoon. Yung instruction niya ang ating sundin. Yung hindi yung instruction natin. Yung decision natin. Di ba? Hindi yung decision natin. Yung instruction talaga ni Lord ng nakasulat sa Law of Moses, sabi ni David. Di ba? So, maging maganda at successful ang buhay natin kapag yan nasusundan natin ang lahat. Yun. So, more or less, magiging matatag tayo. Matapang, lumaban sa buhay. At magiging may tatak, may habilin sa family or else sa kapwa natin. Na mawala man tayo dito sa mundo, may tatak na naiwan, mapanghinayangan tayo ng tao. So, we are successful on that way. Successful sa batas ni Lord, sa utos ni Lord. Successful din tayo dito sa mundo na ginagalawan natin. So, wala nang pwedeng lingunin. Tuloy na, diba? So, yun. Hanggang dito na lang yung aking devotion ngayong umaga na ito. Salamat at magandang umaga muli.